Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong pag-ibig ang muli kong ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay palike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. How was your wound? Baka mapano ka. At pwede ba? Tigilan mo ako sa kakakuda mo. Alam mo naman na tinamaan ako, di ba? Natural lang na hindi okay tong binti ko. Hay nako, why asking the obvious? Sigaw sa akin ni Tamayo, kaya napayuko na lang ako at hindi na nagsalita. Ikinulong na naman nila kami sa kwartong pinagkulungan nila sa akin. Ang pinagkaiba nga lang ay itinali na nila kami gamit ang lubid. At ultimong pagpahid lang sa pawis ay hindi na namin magawa dahil sobrang higpit ng pagkakagapo sa amin. Aalis tayo dito, ngayon mismo. Napaangat ako ng tingin nang magsalita si Tamayo. Tinitigan ko siya at nakita ko napatitig siya sa likuran ko. Lumingon naman ako para titigan ang nasa likuran ko at muling napabaling sa kanya nang wala akong makitang hint kung ano ang tinititigan niya. I already informed your manager kung nasan tayo ngayon bago pa man ako makarating dito. Pero hindi ako sigurado kung naniniwala ba siya sa akin o hindi. Kaya gagawa na lang tayo, gagawa na lang ako sa sarili kong plano para makalis dito. Hay naku, matari niyang sambit. Nag-aalala na ako sa binti niyang tinamaan. Karampot na tela lang kasi ang kanyang ginamit para takpan ang sugat at tumigil ang pagsilabasan ng dugo. Baka ma-infection pa yan kapag hindi ka agad pinatingnan sa doktor. Have you seen that broken mirror behind your back? Tanong niya sa akin at tinuro pa ang nasa likuran ko gamit ang kanyang uso. Napalungo naman ako sa aking likuran. Nang makita ko mga basag na salamin, umayos ako ng upo at pinilit na kapkapin sa sahig ang mga salamin. Nakatalikod at nakagapos ang mga kamay ko sa likuran kaya hindi ko makita kung saan banda nagkalat ang mga salamin. Aray! Napasigaw ako dahil mukhang nasugatan ang kamay ko dahil sa basag na salamin. Ininda ko na lang ang sakit at kinuha ang salamin na nakapako. Anong gagawin mo pagkatapos? Tanong ko at hawak-hawak ko na ngayon ang isang basag na salamin. Siyempre, gagamitin mo yan para makalagan ang sarili mo. Hay naku, inirapan niya pa ako, kaya sinunod ko na lang ang sinabi niya. Sinubukan kong gamitin ang nakuha kong basag na salamin para tanggalin ang pagkakatali sa akin. Ngunit lumipas na yata ang ilang minuto, sa tingin ko ay hindi pa din tumatalab ang sakin. Bilisan mo naman, Danica. Tumatakbo ang oras. Reklamo sa akin ng pinsan kong si Tamayo. Ayaw talaga eh. Malumanay kong sagot dahil sobrang kapal ng lubid na pinantali nila sa amin. Hindi oobra ang isang pirasong basag na salamin para makawala ako. Maliban kasi sa kamay naming nakatali din ang mga paa namin. Kaya wala talagang kawala. Lumapit ka na lang dito sa akin. Alam mo naman na masyadong... Ha? Anong gusto mo? Ako pa ang lumapit sa'yo? Wow! Mahiya ka naman sa binti kong tinamaan. Litan niya, kaya sinunod ko na lang ulit ang gusto niyang mangyari. Kahit medyo mahirap, pinilit ko na lang lumapit sa kanya. Baka mag-alburuto naman siya sa katarayan at marinig pa kami ng mga bantay sa labas. Bilis! Wala naman siyang inambag, puro utos lang ang nalalaman. Tatalikod ako tapos tumalikod ka din sa akin. Kalagan mo ako para makalagan din kita, sabi niya, at tumalikod naman ako pagkalapit ko sa kanya. Hindi ko alam kung oobra ba to. Masyadong mahirap dahil hindi ko nakikita ang kinakalagan ko. Ang hirap.
Kapag hindi ako nakalabas dito ng buhay, mumultuhin ko talaga ang anak mo. Pananakot niya sa akin. As if naman na matatakot sa kanya si Rachel. Hays. Teka, mukhang malapit ko nang... Mabilis ako napahiwalay kay Tamayo nang biglang bumukas ang pinto. Inuluwa nito ang lalaking tumutok ng baril sa akin kanina. Anong ginagawa nyo? Maangas na tanong nito sa amin at tinuro-turo pa kami. Nakita mo bang may ginagawa kami? Mapang-asar na tanong sa kanya ni Tamayo at tinasan pa niya ito ng kilay. Best in mapang-asar talaga to eh. Oras na malaman ko lang na may... Umalis ka na nga. Nasusuka ako sa pagmumukha mo. Alis. Putol ni Tamayo dahilan para tuluyang mainis ang lalaking kalbo. Balak sana nitong sugurin ang pinsan ko pero mabuti na lang at may dumating pang isang lalaki at inawat siya. Lagot tayo kay boss kapag pinatulan mo ang dalawang yan. Usal ng bagong dating at binalbas ang lalaking kalbo saka isinara ang pinto. Kaya naiwan kaming dalawa. Ituloy mo na. Napabalik ako sa wisyo nang sinundot ako ni Tamayo gamit ang paa niya. Muli akong pumesto na nakatalikod sa kanya at pinagpatuloy ang ginawa ko kanina. Hindi nagtagal, unti-unting lumuwag ang pagkakatali sa pinsan ko at natanggal din ang lubid. Okay, good job. Puri niya sa akin at ngayon na may tinanggal na niya ang pagkakatali sa paa niya. Lagot sa akin ang mga hinahiyupak na nasa labas. Nilapastangan nila ang binti ko. Pagkatanggal niya sa lubid na nasa kanyang paa, ay marahan siyang tumayo at napakapapa sa pader. What about me? Utal kong tanong nang tinungo niya mag-isa ang pintuan. Nakangisi siyang bumaling sa akin, sabay kibit balikat at nagpatuloy sa paglalakad. Tamayo! Tawag ko pero hindi niya ako nililingon hanggang sa tuluyan siya makalabas. What the fuck? Dapat hindi ko pinagkatiwalaan ang plano niya. Wala talagang aasahang matino sa kanya. Sinubukan ko na lang kalagin ang lubid na nakatali sa akin. Alam kong mahirap pero no choice ako ngayon. Nakaalis na si Tamayo at wala na akong pwedeng mahinga ng tulong. Damn you! Son of a bitch! Halos pahabain ko na ang leg ko para lang masilip ang nasa labas ng pintuan. Boses iyon ni Tamayo at may ilang kalampag akong naririnig. Nahuli kaya siya? Tamayo! Tawag ko sa pangalan niya. Maya-maya, bigla na lamang tumahimik sa labas kaya nakaramdam ako ng kaba. Is she okay? Gumapang ako palapit sa pinto para alamin ang nangyari sa labas. Papalapit na ako nang biglang bumukas ito. Nakita ko si Tamayo na nakatayo at hawak-hawak ang isang dagger na may dugo. This assholes needs a welcome party in hell. Sambit niya. Napalunok na lamang ako na makitang may dalawang lalaki na nakahandusay sa labas. Ayaw ko namang paniwalaan na si Tamayo ang dahilan kung bakit wala na itong buhay. Ngunit pinipilit ng utak ko na maniwala dahil walang ibang tao dito maliban sa aming dalawa. Did you kill them? Kinakabahan kong tanong. Hindi niya ako sinagot pero tinutok niya sa akin ang hawak niyang dagger. Don't do this, Tamayo. Wag! Napatili ako sabay pikit nang bigla siyang lumapit sa akin. Tinanggal niya ang tali ko gamit ang dagger. Wag kang tanga. Gusto kong mamatay ka pero ayoko namang ako mismo ang papatay sa'yo. Shit! Sabi niya at patay naman ang pag-irap. Napatayo ako pagkatapos niyang tanggalin ang nakatali sa akin. I was about to thank her pero tumalikod kaagad siya at lumabas ito ng pinto. Sumunod na lang ako at nang madaanan ko ang dalawang nakahandusay ay nilagpasan ko lang ito dahil natatakot akong tumingin sa patay. Nakasunod lang ako kay Tamayo at paika-ika pa siya kung maglakad. Sa kadahilan na may pumasok sa utak ko ay nagmamadali akong binalikan ang dalawang lalaki nakahandusay.
kahit na medyo creepy. Hinalungkat ko ang suot nilang maong pants at hindi ako nabigo sa paghahanap ng hinahanap ko. Ano ba naman yan, Danica? Magsabi ka lang kung gusto mong tumabi sa kanila at hindi ako magdadalawang isip na isunod ka. Pananakot pa ng pinsan ko. Kaya kinuha ko na lang ang pakay ko at muling tumakbo pabalik sa kanya. Kakasabi niya lang na hindi niya ako papatayin. Tapos tatakutin niya ako sa bagay na hindi naman niya kayang gawin. Hay nako. Chinek ko ang cellphone na kinuha ko sa lalaki at mabuti na lang wala itong security pass. Malaya akong dumiretso sa dial pad at tinipa ang numero ni Nathan. Sarulado ko ang numero niya dahil napapadalas ang pagtawag niya sa akin dati. Kaya ilang beses ko ding nakikita ang number niya sa screen ng phone ko sa tuwing tumatawag siya. Okay, medyo nalilito na ako kung saan tayo dadaan. Napatingin ako kay Tamayo nang huminto siya sa paglalakad. Medyo malawak din kasi itong gusali at maliligaw ka talaga kapag hindi mo kabisado ang pasikot-sikot. Why don't we try to? I don't need your opinion. Plano ko to, remember? Pagtataray niya sa akin at umiba ng daan. Sumunod na lang ako sa kanya at itinuon ang atensyon ko sa cellphone. Teka, nasa kabilang linya na si Nathan. Sino to? Dinig kong tanong niya. Danica, speaking. Oh, wifey. Tanong niya pero hindi ako sumagot. I haven't heard him calling me wifey for 2 days. I just missed his voice. I'm coming. Don't hang up your phone, okay? You don't know how worried I am when I heard from Princess that you got kidnapped. As much as possible, please be safe while I'm on my way. Ramdam ko sa boses niya ang pag-aalala. Hindi ko napigilang mapaiyak upon hearing what he said. This man still care for me kahit na pinagkaitan ko siya dati. Ano pa ang hinihintay mo? Gusto mo bang magpaiwan dito para makapag-tour ka mag-isa? Reklamo naman ni Tamayo. Tumakbo ako sa gawin niya para sana alalayan siya sa paglalakad. Dahil paika-ika ito, ngunit ayaw naman niyang magpaalalay. Mukha ba akong barumbado? Inis niyang tanong. Hindi ko alam kung mauubusan ba siya ng katarayan sa katawan. Habang naglalakad kami, nakita na lamang namin ang ilang kalalakihan na nandirito. Nang mapatingin sila sa amin, bala ko ba sana magtago dahil baka ikulong na naman nila kami. Pero nagulat na lamang ako nang tumakbo sila papalayo. Takot ba sila sa pinsan ko? Something's wrong. Bilisan mo. Singhal ni Tamayo. Gusto ko pa sana magtanong, ngunit bigla niya akong hinila at sinundan ang dinaanan ng mga lalaki kanina. May mali talaga dito. Bulong pa niya. Napapatanong na lang ako sa sarili ko kung anong mali dito. Wala naman akong makitang dahilan para maisip na may mali. Pwera na lang sa mga taong nagbabantay dito kanina. Bilisan nyo! May bomba! Dinig kong sigaw ng isang lalaki mula sa hindi kalayuan. Nagmamadali namang tumakbo ang mga lalaking kakalabas lang sa isang kwarto kaya mas lalo akong kinabahan. Bomba? Seryoso ba to? Come on, Danica. We need to get the hell out of here. Natataranta na din ang pinsan ko. Ibinulsa ko ang cellphone at pumwesto ako sa harapan niya. What the hell? Sumakay ka na lang. Hindi tayo makakalabas kaagad dito dahil sa lakad mo. Putol ko sa kanya. Daig pa namin ang isang pagong sa sobrang bagal niya maglakad. Hop in kung ayaw mong sumabog tayo dito. Wala na siyang nagawa kundi ang sumakay sa akin. Hindi naman siya masyadong mabigat at kung tutuusin ay mas mabigat pa ako sa kanya. Masyado siyang payat kaya hindi na ako nahirapan sa pagbubuhat. Na makalapit na kami sa pintuan ay kaagad kong binuksan ang pinto. Buong pag-aakala ko ay nakasara lang ito. Ngunit nakalak pala at ayaw mabuksan.
Shit! We're doomed. Usal ko at ibinaba muna si Tamayo. No way! Sigaw niya at sinubukang buksan ang pinto pero ayaw talaga. Isip, Danica. Isip. Iginala ko ang paningin ko at saktong may nakita kong isang palakol na malapit sa pinto ng isang kwarto. Di kalayuan sa pwesto namin. Hindi na ako nag-aksay ng oras at kaagad itong kinuha. Umalis ka muna. Utos ko kay Tamayo at kumuha ako ng buwelo para hampasin ang doorknob. Nakailang hampas din ang ginawa ko bago ito masira at mabuksan ang pinto. Let's go! Hinawakan ko ang kaliwang braso ng pinsan ko at ipinatong ito sa balikat ko para maalalayan ko siya. Dumiretso ka doon. Turo niya sa puro damo-damo na medyo malayo-layo sa gusaling ito. Mabilis ang lakad ko kaya pabilis din ang pabilis ang pagtatalon niya. Hindi naman masyadong magalaw ang kaliwang binti niya dahil baka mamaga ang sugat kapag pinilit niya itong galawin. Makalipas ang ilang minuto, narating din namin ang damuhan at pabagsak akong napahiga dito. Tuyo na din naman kaya nakakarelax sa pakiramdam, lalo pat nakaalis na kami sa sinasabi nila na may bombang gusali. That was my worst experience ever. Usal ni Tamayo. Napangiti na lang ako pagkatapos kong mapabuga ng hininga. Nang maalala ko si Nathan, ay kaagad kong kinuha ang cellphone ko na nasa bulsa at tiningnan kung nasa linya pa ba siya. Mabuti naman at hindi niya pinatay. Hello Nathan, tawag ko sa kaniya. Nasaan ka? Nandito na ako sa abandonadong gusali na sinasabi ni Princess. Ha? Anong ginagawa mo dyan? Parang bigla naman akong natauhan sa sinabi niya. Shit! Umalis ka dyan ngayon mismo. May bombang... Natigil ako sa pagsasalita na makarinig ako ng malakas na pagsabog. Kinakabahan ako napabangon mula sa aking pagkakahiga at tiningnan ang gusaling pinanggalingan namin kanina. Nathan, nandyan ka pa ba? Umalis ka na Nathan. Halos magunaw ang mundo ko nang biglang maputol ang linya ng tawag. Nathan, sumagot ka. Napapasigaw na ako dahil sa takot ko. Hindi pwede to. Wala siya dun. Hey, what happened? Nang marinig ko sunod-sunod na pagsabog, ay unti-unting pumatak ang mga luha ko mula sa aking mga mata. Sa bawat pagsabog na naririnig ko, parang sumabog na din ang pag-asa ko na maniwala na buhay pa siya. Javi, I'm safe. Please tell me you're also safe. Nangangatal ang boses ni Danica habang pumapatak ang mga luha sa kanyang mga mata. Tanging ugong ng ambulansya ang naririnig ko kasabay ng pagkabog ng dibdib ko. Hindi ko mapigilan ang mga luha na nag-uunang pumatak sa aking mga mata habang pinagmamasdan si Nathan na pinagtutulungang buhatin at nag-aagaw buhay. Parang pinagsakluban ako ng langit at lupa na makita ko ang kanyang mga mata na nakatingin lang sa kawalan. Ako may kasalanan ng lahat ng ito, Princess. Ako na lang dapat, hindi si Nathan. Wala siyang kasalanan. Sambit niya kay Princess habang patuloy siya sa pag-iyak. Aw! Napahawak siya sa kanyang tiyan dahil nakaramdam siya ng pagsakit nito. Unti-unti nang labo ang paningin ni Danica at tuluyan siyang nawala ng malay. Agad naman siyang itinakbo sa ospital para malaman kung ano ang kanyang nararamdaman. Danica, anong resulta? Positive ba? Tanong sa akin ni Princess habang nakatingin siya sa akin. Nanginginig na inilahad ko ang pregnancy test sa kanya at mabilis namang kinuha sa kamay ko ito. Napasinghap ito na makita ang resulta. Oh my God! Kitang-kita ko ang pagkagulat sa mata ni Princess. Hindi ko inaasahan na mabubuntis ako sa isang gabing may nangyari sa amin
ni Nathan. Hindi ko maiwasan na hindi maiyak at naramdaman ko naman ang pagyakap sa akin ni Princess. Sana nasabi ko ito kay Nathan. Sana nasabi ko sa kanya ng mas maaga ang totoong nararamdaman ko para sa kanya. Mahal na mahal ko siya, Princess. Mahal na mahal. Hindi ko alam kung paano ko harapin ang lahat ng ito nang wala siya. Pangarap namin dati na magkaroon kami ng anak na lalaki. Eto na yon, Princess. Eto na yon. Pero wala na siya. Sambit ko habang hinaplos naman ni Princess ang likod ko para pakalmahin ako. Napatingin na lang ako sa ulan na walang tigil sa kabubuhos, kasabay ng pagpatak ng mga luha ko sa aking pisngi. Naglakad ako sa labas ng bahay namin habang dumadaloy ang patak ng ulan sa aking katawan. Muling nagbalik tanaw sa aking isipan ang mga masasayang alaala namin ni Nathan. If I could bring back time, sana mas pinahalagahan ko siya. Bulong ko sa sarili ko habang dinarama ko ang pagpatak ng ulan. Wifey! Nasa kalagitnaan ako ng pagmumukmok nang makarinig ako ng isang pamilyar na boses. Pumikit ako upang muling marinig ito. Maya-maya ay may naramdaman akong malamig na nakayakap sa aking likuran. Dahan-dahan akong lumingon upang makita kung sino ito. At laking gulat ko nang si Nathan ang bumungad sa akin. Nathan, buhay ka? Paanong nangyari? Hindi na ako nakapagsalita nang tuluyang halikan ni Nathan ang aking mga labi. Ramdam na ramdam ko sa kanyang mga halik ang pagkasabik sa muli naming pagkikita. Nakita ko sa kanyang mga mata ang pagpatak ng mga luha. At pinagsaluhan namin ang pagyakap sa isa't isa kasabay ng pagpatak ng ulan. Buntis ako, Nathan. Buntis ako. Ito na yung pangarap natin dati, ang magkaroon ng anak na lalaki. Muli niya akong hinalikan habang pumapatak ang mga luha namin. Mahal na mahal kita, Danica. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon na mabuo ang pamilya natin. Gagawin ko ang lahat para maging maayos ang buhay natin. Mahal na mahal ko kayo ni Rachel at ng magiging anak natin. Makalipas ang 2 taon, nagpakasal sina Nathan at Danica sa Monte Maria, kasama ang mga importanteng tao sa buhay nila. Masayang nakangiti si Danica habang naglalakad sa simbahan. Muling bumagsak ang mga luha niya na makita niya sa harap ng altar sina Nathan at ang kanyang 2 anak na si Rachel at Prince Charles. You may kiss the bride. Naramdaman ko ang paghawak ni Nathan sa mga pisngi ko at masuyo akong hinalikan sa aking mga labi. Tanging hiyawan ng mga tao ang aking naririnig at nakita ko ang mga petals ng bulaklak nang isinabog sa aming dalawa. I love you so much, Danica. Pabulong na wika ni Nathan sa akin at kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang kasiyahang kanyang nadarama. Wala na akong masabi pa kay Nathan dahil sa sobrang pagmamahal ko sa kanya ay hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Nakita kong lumapit sa amin ang 2 anak ko na sina Rachel at Prince Charles at masaya kaming nagyakapan bilang isang pamilya. Congrats, Danica. Sabi ko naman sa'yo, kayo talaga hanggang huli. Natatawang wika ni Princess sa akin. Napangiti na lamang ako dahil sa sobrang saya ko na mga oras na iyon. I love you, Danica. Sinsero muling sabi niya sa akin at hinalikang muli ako sa aking mga labi bago magpatuloy sa kanyang pagsasalita. Pangako ko sa iyo, Danica, hindi ko kayo iiwan kahit kailan. I love you too, Nathan. Tugon ko sa kanya habang nag-uunahang pumatak ang mga luha ko sa aking mga mata. Naiiyak ako dahil sa labis na kasiyahan ng aking puso. Hindi ko inakala na sa bandang huli ay kami pa rin pala ni Nathan ang magkakatuluyan. Masaya kami nagsama ni Nathan at lahat ng masasayang alaala ay muli naming binalikan. Naging maayos ang pagsasama naming dalawa at ang pinakamasaya nangyari sa aming dalawa ay kapiling namin ng aming 2 anak
at mayroon kaming masayang pamilya. Kadalasan, love is unfair. Kung sino pa yung totoong nagmamahal, siya pa ang nasasaktan. Choosing the person you want to share your life with is one of the most important decisions any of us make, because when it's wrong, it turns your life to gray. And sometimes, you don't even notice until you wake up one morning and realize years have gone by. Katulad ng pagmamahalan ni Nathan at Danica, naway matutunan nating magpahalaga sa totoong taong nagmamahal sa atin. Minsan, may mga tao tayong kinaiinisan, pero sa bandang huli, sila pala yung totoong taong magmamahal sa atin. Sabi nga nila, kahit gaano mang kadalas ang pagsubok na dumating sa atin, ay pilitin mong lumaban at sundin ang tinitibok ng puso mo. Dahil yun ang magbibigay ng saya sa buhay mo. At dyan po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Nathan at Danica. Lubos po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Muli po, sana ay patuloy niyo akong suportahan sa mga kwentong pag-iibig na aking ibabahagi na tiyak na kapupulutan niyo ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!